Tingin ko kayo mga demonyong antingero na naglakas loob na lumaban dito sa amin at pumatay sa aking mga kasamang aswang. Papatayin ko kayo at iaalay ko ang dugo nyo sa aking altar. Hindi mangyayari yun. Dahil ako ang tatapos sa kasama nyo. Kayo ng mga naninirahan dito sa isla. Ang islang pugad ng mga aswang. Taong 2010, Oriental Mindoro. Excited na patungong Romblon ang magkapatid na Samuel at Gary. Bukas na ang nakatakdang alis nila patungong Romblon kung saan sila magbabakasyon ng ilang araw. Si Samuel ay nasa edad 28, samantalang si Gary naman ay nasa 16 pa lamang. Regalo ni Samuel sa bunso niyang kapatid ang kanilang pagbabakasyon na yon dahil nagtapos ito ng high school na kabilang pa sa mga honor student. Buwat nang mamatay ang kanilang mga magulang, ay si Samuel na ang tumayong magulang sa bunso nitong kapatid. Siya na din ang nagpapaaral dito. Habang nag-aayos sila ng mga gamit, ay nakangiti lamang si Samuel habang nakatitig sa bunso niyang kapatid. Hindi siya makapaniwala na nagbibinata na ito at ngayon nga ay tapos na ng high school. Naalala niya ang mga taong dumaan sa kanilang buhay na puno ng hirap at may pagkakataon pa nga na halos wala silang makain. O kuya, bakit nakangiti ka dyan? Wala Gary. Iniisip ko lang kung paano naging ganyan ka nakalaki ngayon. Sipin mo, 8 taon ka pa lamang nung mawala si nanay at tatay. Pero ito ka na ngayon. Binata ka na. Tapos na rin ang high school. Patawarin mo ako kuya. Kasalanan ko kung bakit nawala si nanay at tatay. Kung hindi ko sana sila pinilit na sumakay dun sa Ferris wheel sa peryahan, hindi sana mamamatay ang mga magulang natin. Dahil sa aksidenteng yun, nawala sila sa atin ng tuluyan. Ano ka ba Gary? Hindi mo kasalanan yun. Lahat ng magulang ay ganun din ang gagawin. At kung ako nandun sa Ferris wheel ng mga oras na yon, ililigtas din kita. Dahil kapatid kita. At dahil mahal kita. Salamat kuya. Napakaswerte ko. Kasi may mabait akong kuyang kagaya mo. Ay nako, tama na nga yan. Baka magkaiyakan pa tayong dalawa dito eh. Ituloy mo na yung pag-aayos ng mga damit mo na dadalhin para bukas nakaredy na ang lahat. Opo kuya. Salamat po sa mga bagong damit ko Magagamit ko na po ito bukas sa pagbabakasyon natin. Ay, wala yun. Regalo ko talaga sa'yo mga yan. Kaya nga ngayong college ka na, mas pagbutihin mo pa ang pag-aaral mo ha. Siyempre naman kuya. Pangako po, pagbubutihan ko pa lalo. Pero wag ka po muna mag-aasawa Oo naman, hanggang hindi ka nakakatapos ng pag-aaral, hindi ako mag-aasawa. Basta't tuparin mo ang pangako mo na makakapagtapos ka ng kolehiyo Pangako po kuya, magtatapos po ako. O siya, sige na. Tapusin na nga natin ang pag-iempake para makapagpahinga na din tayo. Maaga pa ang gising natin bukas Habang kinukuha ni Samuel ang kanyang mga damit sa kabinet, ay may kung anong bagay ang kumislap dito. Inalis niya ang mga damit na nakatakip sa bahagi ng kumikinang na bagay. Pagkatanggal ng mga damit, ay bumungad sa magkapatid ang isang medalyon. Kinuha iyon ni Samuel, saka ipinlupot sa kanyang mga daliri ang tali nito. Nagkatinginan ang magkapatid nang bahagyang umilaw pa ito pagkatapos na maikiskis ni Samuel ang hintuturong daliri niya sa medalyon. Niyang hawak mo kuya? Isang medalyon. Para saan po ang medalyon na yan? Binigay ito ni Lolo kay tatay. At bago naman mamatay si tatay, ay ibinigay niya ito sa akin. Hindi ko din alam kung para saan ang medalyon na to. Pero ang sabi ni tatay sa akin, daling ko daw to kahit saan ako magpunta. Dahil magagamit ko daw to bilang proteksyon. Subukan mo kayang isuot kuya. Tingnan natin kung bagay ba sa'yo. Isinuot nga ni Samuel ang medalyon na yon. Abang nakasabit yon sa kanyang liig, ay may kakaibang puwersa siyang naramdaman na hindi niya maipaliwanag. Kaya bigla niya itong hinubad at inilagay sa kanyang wallet upang hindi mawala. Dadalhin niya ang medalyon na yon pag alis nila bukas. Pakiramdam niya, malaki ang maitutulong nito
sa kanilang pagkapatid. Oh, bakit tinubad mo kagad, kuya? Pipicturean ko pa sana ikaw eh. Puro ka talaga kalokohan eh. Mukha ka kasing albularyo, kuya eh. Para kang si Mang Kepweng. Tigilan mo na nga yan. Matulog na tayo. Kinabukasan, maagang gumising ang magkapatid. Inihanda ang bag at maleta na dala nila. 6 na oras din ang kanilang naging biyahe. Kaya hapon na nang marating nila ang pier na maghahatid sa kanila sa isla. Wow, kuya! Ang ganda ng dagat! Ang linis ng tubig! At mga sul-ngasul pa ang kulay! Mas lalo ako mag-e-enjoy sa resort na binuko para sa atin. Talaga, kuya? Oo. Kinuha ni Samuel sa kanyang bulsa ang cellphone at hinanap ang picture ng resort kung saan sila tutuloy. Nang makita ang picture, ay ipinakita din niya ito sa bunsong kapatid. Tulad ng inaasahan ni Samuel, tuwang-tuwa ang bunsong kapatid. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa picture ng resort. Wow! Ang ganda talaga, kuya! Excited na po ako makarating dyan! Ako din, Gary. Konti na lang. Romblon, humanda ka! Parating na ako! Yahoo! Walang mapagsidlan ng saya ang puso ni Samuel ng mga oras na yon dahil nakikita niyang talagang masaya ang kanyang kapatid. Maya-maya pa ay biglang dumilim ang kalangitan, dumilim din ang paligid at tila nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan. Gary, kumapit ka mabuti sa bangka. Mukhang may malakas na ulan na paparating. Opo, kuya. Ikaw din. Sunod-sunod ang kulog at kidlat ang lumatay sa kalangitan, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Lahat ng sakay ng bangka ay nahintakutan at napakapit ng mahigpit. Sabay ng indayog ng alon ay ang sigaw ng mga pasaherong nakasakay rito. Kumapit ka mabuti, Gary! Ang backpack mo! Isabit mo sa likod mo para hindi mahulog sa dagat! Huwag kang lalayo sa tabi ko, kuya, ha? Natatakot na po ako. Huwag kang matakot. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Isang malakas na alon ang sumalpok sa bangka nila, dahilan para tuluyang itong tumagilid hanggang unti-unti nang tumaob. Lahat ng sakay ng bangka ay napailaliman nito at kabilang na ang magkapatid na Samuel at Gary. Habang nasa ilalim ng tubig, ay pilit inabot ng kamay ni Samuel ang nakababatang kapatid para hindi ito tuluyang mapasama sa paglubog ng bangka. Lumangoy si Samuel pa ibabaw ng tubig habang tangan-tangan sa kanang kamay niya ang kapatid na si Gary hanggang makarating sila sa ibabaw ng tubig. May nakitang putol na kahoy na palutang-lutang sa tubig si Samuel at doon pinahawak niya ang kapatid para hindi ito lumubog pailalim. Habang nasa gitna ng dagat ay nagpalinga-linga siya sa paligid. Nakita niya ang ibang sakay ng bangka na lumalangoy kahit walang patutunguhan, mailigtas lamang ang kanilang buhay. Habang nakasakay sa malapad na kahoy si Gary, ay nakahawak naman dito si Samuel. Ikinakampay ang mga paa para makalangoy palayo sa lumubog na bangka. Nang mapagod na, kakakampay, ay hinayaan na lamang niyang dalhin siya ng alon sa direksyong nais nitong puntahan. Kuya Samuel, ayos ka lang ba? Oo, huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako dito. Hindi ka pa ba dyan nilalamig, kuya? Kanina ka pa nakababad sa tubig, ah. Okay lang ako, Gary. Huwag ka mag-alala. Yun na lamang ang nasabi ni Samuel sa kapatid. Kahit ang totoo, ay nanginginig na siya sa sobrang lamig. Ayaw niya lamang mag-alala ito sa kanya. Nasa gitna tayo ng malawak na dagat na to. Kuya, makakaligtas pa kaya tayo dito? Makakaligtas tayo. Kaya ikampante mo lang ang sarili mo. Magtiwala ka at manalangin sa Diyos na hindi niya papayagang tuluyan tayo mapahamak. Ilang oras na nagpapalutang-lutang si Samuel at Gary sa gitna ng dagat hanggang sa mapansin ni Gary ang isang isla sa hindi kalayuan. Kuya, tignan mo yun. Ayun o, may isla. Saan, Gary?
Ayun kuya oh. Tumingin ka rito sa bandang kanan mo. Ayun oh. Oo nga no. May isla. Sabi ko naman sa'yo makakaligtas tayo dito. Ubod lakas na ikinampay ni Samuel ang mga paa habang hila-hila ng kanyang mga kamay ang putol na kahoy na kinalalagyan ng kapatid niya. Nang makarating sila sa pangpang, ay habol ang hininga na napahiga na lamang sila sa buhangin hanggang unti-unting nakaramdam ng pamimigat ng talukap ang kanyang mga mata. Marahil ay dahil sa pagod sa paglalangoy kaya tuluyang nakatulog ito, samantalang si Gary naman ay nakahiga din sa buhangin sa tabi niya na nakatitig lamang sa kalangitan. Labis ang pagtataka kung bakit kanina lang ay malakas ang hampas ng hangin at ulan, ngunit ngayon ay napakaaliwalas ng kalangitan. Napatingin siya sa kanyang kuya Samuel na ng mga oras na yon ay tulog na tulog sa kanyang tabi. Kuya! Kuya! Kuya, gumising ka! Kuya Samuel! Oh, ano ba yun? Hayaan mo muna ako makapagpahinga. Hinayaan na muna ni Gary na magpahinga ang kanyang kuya. Nagpalinga-linga siya sa paligid, pero kahit isang tao ay wala siyang nakita. Sa halip ay mga naggagalawang dahon sa hindi kalayuan ang umagaw ng pansin niya. Natakot siya dito sa pag-aakalang may kung anong hayop ang nagtatago doon. Dahan-dahan siyang lumapit dito, ngunit wala siyang nakita. Kaya nagpasya na lamang siyang bumalik sa tabi ng kanyang kuya Samuel. Dahil sa nararamdamang takot, inuga-uga na naman niya ang kanyang kuya Samuel para gisingin ulit ito. Anong klaseng lugar kaya ito? Kuya! Kuya, gumising ka na! Nang hindi magising ang nakatatandang kapatid, ay nagpasya itong hayaan na lamang muna ito na matulog. Naglakad-lakad siya sa dalampasigan ng isla. Nagbabaka sakaling makakita ng kahit na isang taong maaaring tumulong sa kanila. Pero bigo siya, kaya nagpasya siya na bumalik na lamang sa kinaroroonan ng kanyang kuya Samuel. Samantala, ang kanyang kuya Samuel naman ay gising na ng mga oras na yon. Nag-aalala para sa kanya dahil wala siya sa tabi nito. Kahit nahihilo pa, dala ng bagong gising, ay pilit na tumayo ang binata upang hanapin sana ang kapatid. Pero isang pamilyar na tindig ang nakita niya sa hindi kalayuan. Yun ay ang kanyang kapatid na tila merong tinatanaw. Kaya naupo na lang ulit siya sa buhangin at hinintay na bumalik sa kinaroroonan niya ang bunso niyang kapatid. Habang naghihintay kay Gary, ay naalala niya ang kanyang gamit. Tiningnan ang laman ng kanilang backpack, pati na ang wallet, upang matiyak kung nandun pa ang medalyon na inilagay niya bago sila umalis. Nabasa na ang lahat ng mga damit nila, pero hindi na yun mahalaga kay Samuel. Ang tanging nasa isip niya ng mga oras na yun ay ang medalyon niya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makitang nandun pa ang medalyon sa wallet niya. Laking pasasalamat niya na hindi yun nawala. Kuya! Gising ka na pala! Saan ka ba nang galing ha, Gary? Naglakad-lakad lang po ako. Baka sakaling may taong pwede nating mahinga ng tulong eh. Ikaw huwag mo nang uulitin yan. Huwag kang aalis sa tabi ko. Hindi natin alam kung anong lugar na to. Baka meron ditong mababangis na hayop na nagtatago lamang sa kung saan. Opo kuya. Sorry po. Lingid sa kaalaman ng magkapatid ay may mga matang nakamasid sa kanila. Nagkukubli lang ang mga ito sa makakapal na halaman. Tila ba gusto na silang sakmalin ng mga oras na yon, pero pinigilan sila ng kanilang pinuno. Hintay lamang tayo ng tamang pagkakataon. Ang mahalaga ngayon ay may dayo na lamang napadpad dito sa ating isla. Makahulugan ang ngiting pinakawalan ng mga tao sa tribo dahil alam nila na wala na sa kanilang kawala ang magkapatid. Tulad ng mga dayong napadpad sa kanilang isla, ay wala nang nakakaligtas sa kanilang mga kamay. Kaya ito na nga ang sandaling kanilang pinakahihintay, ang may dayong muling naligaw sa kanilang isla na pugad ng aswang. Samantala, malapit nang kumagat ang dilim, hindi pa din sila nakakahanap ng ligtas na lugar
na maaari nilang mapagpahingan ng gabing yun. Nagpaikot-ikot na sila sa kagubatan ng isla pero ni isang tao ay wala silang nakita. Kahit na unti-unting nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Samuel, ay hindi ito nagpahalata. Kailangan niyang maging matapang at matatag sa sandaling yun para sa kanyang kapatid. Nang makaramdam na ng pagod, ay nagpasya na ang magkapatid na maupo muna sandali sa isang malaking puno. Kuya, nagugutom na po ako. May kung anong binuklat si Samuel sa kanyang backpack, saka inabot ang isang biskwit sa kapatid. Ang biskwit na yon ay binili nila sa pier na kakainin sana nila kung sakaling magutom sila sa bangka. Oh, ito na lang muna ang kainin mo. Basa na to kuya eh. Tiyagaan mo muna yan. Wala na tayong ibang makakain sa mga oras na to. Sige po. O kuya, hati po tayo. Wag na Gary, kainin mo na yan. Tubig na lang sa akin, sapat na yon. Pero konti na lang din ang tubig natin kuya. Itutulog ko na lang muna ang gutom ko. Ang mahalaga ay makakain ka kahit paano. Pagkakain mo, ay matulog ka na din muna dyan sa ugat na kinauupuan mo. Opo, kuya. Pinagtiyagaan ng kainin ni Gary ang biskwit na nababad sa tubig ng alat. Makakatulong yon para kahit paano ay mabawi ang kanyang gutom. Pagkatapos kumain, ay tumayo si Gary at lumapit sa isang puno. Naupo siya sa malaking ugat nito. Tiningala ni Gary ang puno na kinauupuan niya. Biglang tumayo at halos madapa ito sa pagkakatakbo palapit sa Kuya Samuel niya nang malaman kung anong klaseng puno ang kinauupuan niya. Oh, ano nangyayari sa'yo? May langgam ba doon? Wala kuya. Eh bakit nga? Puno po yan ng balete kuya eh. Diba? Sabi po ng mga matatanda, may mga malignong naninirahan sa puno ng balete. Ay nako, ewan ko sa'yo Gary. Walang maligno dyan. Huwag kang nagpapaniwala sa mga kasabihan na yun. At kung meron man, hindi ka naman siguro sasaktan nun kung nakikitulog ka lang naman sa punong yun eh. Sige na, bumalik ka na dun para makapagpahinga ka na. Ayoko kuya, natatakot ako eh. Huwag nang matigas ang ulo Gary. Sige na, bumalik ka na dun. Babalik na sana si Gary sa puno nang biglang lumakas ang hangin. Kinilabutan ang magkapatid dahil sa kakaibang tunog ng mga dahong gumagalaw sa paligid. Tumingin si Samuel at Gary sa kalangitan. Tila ba may sinasabi ito sa kanila na may nagbabadyang panganib. Patuloy sa paglakas ang hangin at kasunod nun ang sunod-sunod na tila alulong. Hindi niya tiyak kung sa aso nga ba. Kung sa aso nga, isang bagay lang ang pumasok sa utak ni Samuel. Ibig lang sabihin ay may naninirahan doon. Kuya, ano yun? Aso ba yun? Siguro, hindi ko rin alam. Nakakatakot naman. Saka, ano bang lugar to? Wala rin akong ideya, Gary. Pero kakaibang lugar na ito. Maya-maya pa ay tumigil na ang malakas na hangin. Bumitaw na din si Gary sa pagkakakapit sa kanyang Kuya Samuel. Hindi tayo ligtas sa lugar na ito. Iba ang pakiramdam ko sa islang to. Kailangan tayo makaalis dito sa lalong madaling panahon. Umalis na tayo dito, kuya. Sabi ko na kasi sa'yo may maligno dyan sa puno ng balete. Higit pa sa maligno, Gary. Higit pa sa maligno nararamdaman kong kakaiba sa islang to. Hindi pumayag si Gary na doon sila magpalipas ng gabi sa ilalim ng puno ng balete. Kaya naglakad-lakad sila muling magkapatid. Madilim na ang paligid, kaya hindi maiwasang tumama ang kanilang katawan sa mga sangang nakahambalang sa kanilang daraanan. Hanggang sa hindi inaasahang nadulas si Gary sa isang bangin. Nagpagulong-gulong siya diretso sa ibaba ng bangin. Napasigaw naman si Samuel sa labis na takot at pag-aalala para sa kanyang kapatid. Humanap siya ng baging na makakapitan para makababa patungo kay Gary. Ikinapit niya ng maigpit ang kamay sa baging at dahan-dahang bumaba sa banging kinahulugan ng kapatid. Nakita niya si Gary
na nakahiga sa lupa at hindi na gumagalaw ang katawan. Gary! Gary, gumising ka! Inalog-alog niya ang katawan nito hanggang sa unti-unting nagmulat ng mga mata. Ganun na lang ang pasasalamat ni Samuel dahil ligtas ang kanyang kapatid. Salamat, Diyos ko. Mabuti na lang hindi ganun kalalim ang bangin at nakaligtas ka. May masakit ba sa'yo? Kuya, ang paa ko masakit. Doon lang nakita ni Samuel ang dugoang paa ng nakababatang kapatid. Inilalayan niya itong makatayo pero hindi pa nito kaya. Kaya naman naghintay muna sila ng ilang sandali. Tinalian ni Samuel ng malaking panyong dala niya ang sugat ng kapatid. Dahil hindi na rin kayang lumakad ni Gary, ay nagpasya na lamang sila na doon na muna magpahinga sandali. Ito ka muna. Maglalakad-lakad lang ako sa paligid. Baka sakaling may mga taong makita ko na pwede nating mahinga ng tulong. Sige kuya, pero bumalik ka kaagad ah. Nakakatakot mag-isa dito eh. Hanggang sa hindi kalayuan ay may natanaw na usok si Samuel. Nagmamadali itong bumalik sa kinaroroonan ng kapatid. Naabutan niya itong natutulog na nasa gilid ng punong pinag-iwanan niya. Gary! Gary, gumising ka! Bakit kuya? Ano ba yun? May nakita akong usok sa banda ron. Ha? Talaga kuya? Oo, kaya halika na. Tutulungan kitang tumayo para makapunta tayo doon. Inalalayan ni Samuel ang kapatid sa pagtayo. Inilagay ang isang braso nito sa kanyang balikat para matulungan itong humakbang nang hindi natutumba. Hingal na ang magkapatid dahil sa pagod nang marating ang bukana ng tirahan ng mga tao sa tribo. Tumambad sa kanilang mata ang isang maliit na pamayanan sa gitna ng kabundukan ng islang ito. Nakatayo sila ngayon sa bakod na kawayan na halos malapit na ding magiba dahil sa kalumaan. Hindi makapaniwala ang magkapatid sa kanilang nakikita. Imposible man, pero meron talagang mga taong nakatira sa islang yon. Maya-maya pa ay may isang batang lalaki ang lumapit sa kinatatayuan nila. Matalim ang tingin nito sa kanila, dahilan para bumilis ang tibok ng puso ni Gary. Nanatiling nakatitig sa kanila ang bata. Kuya, galit ba siya o nananakot lang? Tumahimik ka, Gary. Baka mamaya hindi tayo tulungan ng mga tao dito. Tumakas na kayo. Tumakas na kayo. Umalis na kayo dito. Hindi kayo ligtas sa lugar na ito. Umalis na kayo. Ano? Saan kami tatakas, bata? Saka paano kami makakaalis eh? Sugatan ng kapatid ko. Pwede mo ba kaming dalhin sa bahay niyo para makahingi ng kaunting pagkain at gamot? Oo nga. Gutom na kami bata eh. Sige na bata. Tulungan mo naman kami oh. Hanggang isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila at nagpakilalang si Lolo Iko. Siya daw ang pinuno sa tribo na yon. Nagpakilala din ang magkapatid sa matandang kausap nila. Inimbitahan sila ni Lolo Iko sa kanilang bahay na magpalipas ng gabi. Dahil sa kailangan talaga nila ng tulong, ay hindi na nagdalawang isip pa ang magkapatid. Sumama sila sa matanda sa bahay nito. Habang naglalakad sila papalayo, ay nakamasid pa din sa kanila ang batang kausap nila kanina. Hinabol pa yun ang tingin ni Gary dahil sa nahihiwagaan talaga siya sa batang yun. Nang marating nila ang bahay ng matanda, ay agad na inutusan ni Lolo Iko ang asawang si Lola Lina na ipaghanda sila ng hapunan. Agad namang sumunod ang matandang babae. Naglagay ito ng pagkain sa mesa. Isda at kamote ang inihanda ng matandang babae. Pagpasensyahan nyo na ang aming nakayanan. Natira yan sa kinain namin kaninang hapunan. Nako, ayos na po ito. Nahihiya nga po kami dahil naabala po namin kayo. Saan ba kayo nanggaling? Paano kayo napunta dito sa aming isla? Ikinuwento na magkapatid ang nangyari sa kanila sa pagitan ng kanilang pagkain. Yan pala nangyari sa inyo. Buti na lang at nakita niyo tong tribo namin. Huwag kayo mag-alala. Dahil lahat ng mga dayo na papadpad dito sa aming isla
ay inaalagaan namin at tinutulungan naming makabalik ulit sa bayan nila. Kailan po ang punta nyo sa bayan? May pupunta po kaya sa bayan para makasabay na kami? Ay, sa susunod na linggo pa. Sa gayon ay makabubuti sa inyong magpahinga na lang muna. Lalo itong kapatid mo. Mukhang malalim na sugat niya sa paa. Mga ilang araw pa ito bago siya gumaling. Sa tingin ko nga po. Siya nga po pala. Pwede po ba akong magtanong po sa inyo? Oo naman, Totoy. Ano ba iyon? Maliban po sa tribo nyo, wala na po bang ibang naninirahan dito? Wala na. Sa pagkakaalam ko ay kami lang ng mga kasama ko ang naninirahan dito sa isla. Wala ho ba kayong balak na pumunta sa bayan para doon na lang po manirahan? Dito na kami isinilang, kaya dito na din kami mamamatay. Yan ang ipinangako namin sa aming sarili. Ganito namin kamahalang islang minanapan namin sa aming mga ninuno. Ganun po ba? Lolo Iko, baka po may gamot kayong maaaring ibigay sa kapatid ko para naman po mabawasan ang pamamaga at kirot ng sugat niya. Oo nga pala. Sandali lamang at uutusan ko ang aking anak na kumuha ng halamang gamot sa likod ng bahay. Habang kumukuha ng halamang gamot ang anak ni Lolo Iko, ay inutusan ng matanda ang asawa nitong magpakulo ng tubig para panlinis ng sugat ni Gary. Pagbalik ng anak ni Lolo Iko ay may dala itong dahong malalapad. Hindi yun kilala ng magkapatid, pero sabi niya, mabisa yun kaya pumayag na din silang itapal yun sa sugat ni Gary. Tumulo pa ang laway ng anak ni Lolo Iko pagkaabot sa halamang gamot para kay Gary. Nakakapandiri ang malagkit na laway na bumagsak sa braso ni Gary. Halos masuka din siya sa mabahong amoy nito, pero dahil sa hiya ay pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili. Ayaw nilang masabihan sila ng hindi maganda ng mga taong tumulong at nagmagandang loob sa kanila. Kinagabihan, maagang nakatulog si Gary, pero si Samuel ay gising na gising pa din ang diwa. Hindi siya makatulog dahil sa iniisip niya ang kalagayan nilang magkapatid. Hindi ito ang bakasyong ipinangako niya. Ang bakasyong ipinangako niya ay masaya at tiyak na mag-e-enjoy siya. Subalit kabaligtaran ang lahat ng nangyayari. Dahil sa pagkabalisa, ay bumangon muna pansamantala si Samuel. Lumabas siya ng silid, habang si Gary naman ay tulog na tulog pa din at walang kamalay-malay na wala na pala sa tabi niya ang kanyang kuya Samuel. Pumunta siya sa kusina para sana kumuha ng tubig dahil nakakaramdam siya ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Tanging sinag lang mula sa buwan ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Tumusuot ang liwanag na yon sa dingding na sawali ng bahay kubo ni Lolo Iko. May kalumaan na ito kaya madami ng butas-butas ang dingding. Dahil sa kakaunti ang liwanag na pumapasok sa bahay, kaya hindi napansin ni Samuel ang upuang nakaharang sa daanan. Dahilan para mabuwal siya sa lupa. Dumugo ng bahagya ang binti niya na tumama sa maliit na bato na nakalitaw sa lupa. Pinahid niya ng hintuturong daliri ang bahagyang dugong lumabas dito habang nakaupo sa lupa na nakatiklop ang mga binti. Nakaramdam ng kakaiba sa paligid si Samuel na tila ba may mga matang nagmamanman sa kanya. Hanggang sa kakaibang likido ang tumulo mula sa palupo ng bahay. Bumagsak yun sa lupa sa harapan ni Samuel. Katulad yun ng laway na tumama sa braso ni Gary kanina. Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Samuel para tingnan ang mabahong likidong bumabagsak mula sa palupo ng bahay. Nanlaki ang mata niya nang makita doon ang anak ni Lolo Iko na nakasabit. Nanlilisik ang mga mata at tila gusto siyang sakmalin ito. Isa lang ang nasa isip ni Samuel ng oras na yon. Aswang. Aswang ang anak ni Lolo Iko. At baka nga hindi lang ang anak ni Lolo Iko, kundi ang lahat ng nakatira sa islang yon. Dahil sa naramdamang panganib, ay agad na tumayo si Samuel. Papunta sana siya sa silid ng kinaroroonan ng kapatid nang biglang nahawakan ng aswang na anak ni Lolo Iko ang kanyang braso. Nagpipitiglas siya dahil sa takot. Ubod lakas na sinipa niya ito, kaya nawalan ito ng balanse
at tumumba. Samantala, si Gary ay hindi pa halos maimulat ang mga mata dahil sa antok, pero pinilit na bumangon dahil wala sa tabi niya ang kanyang Kuya Samuel. Nasa tapat ng pinto ng silid nila nang masaksihan ang pakikipaglaban ng kanyang Kuya Samuel. Gary! Gary, kunin mo ang gamit natin! Aalis na tayo! Tatakas tayo dito! Ha? Oo! Oo, kuya! Kunin mo medalyon sa wallet ko! Ihagis mo sa akin dito! Bilisan mo! Sinunod ni Gary ang inuutos ng kuya niya. Inihagis nito ang medalyon sa kapatid. Habang nasa ere ito, ay umiilaw ito. Dahilan para manlabo ang mata ng aswang na humahawak kay Samuel. Dahil sa tindi ng sikat na dulot sa kanyang mga mata, ay napasigaw ito. Yun ang naging hudyat para magising ang buong tribo. Nasalo ni Samuel ang medalyong inihagis ni Gary at sinuot niya yon. Hindi makalapit ang aswang kay Samuel dahil hindi siya makatingin ng diretsyo dito. Sinamantala na magkapatid yon para makatakas. Dumaan sila sa bintana at dire-diretsyong nagpunta sa masukal na daan. Samantala, dahil sa sigaw na yon ay nagising si Lolo Iko, pati na ang buong tribo. Nang malaman ng matanda na nakatakas ang magkapatid, ay nagalit ito sa anak. Di ka man lang nakapaghintay ng ilang araw pa? Di ba sabi ko sa'yo, ay sa kabilugan pa ng buwan natin isasagawa ang ating plano? Dahil sa pangyayaring yon, ay tinipon ni Lolo Iko ang lahat ng mga tao sa tribo nila. Kailangan nilang pagplanuhan ang paghuli sa magkapatid, lalo na't alam na ng tribo na ang tingero pala ang mga ito. Mga mapanganib na nilalang para sa tulad nilang mga aswang. Pero kahit paano ay kampante ang matanda na hindi sila matatalo ng magkapatid, lalo na nakakulong sila dito sa kanilang isla, sa isla na pinamumugaran ng mga aswang. Samantala, ang magkapatid na Samuel at Gary ay walang tigil sa pagtakbo. Kahit napipilay-pilay pa si Gary, ay pinilit ang sarili na tumakbo hanggang sa makalayo sila sa pugad ng mga aswang. Nang mapansin nilang nakakalayo na sila, ay saka lamang tumigil ang magkapatid at naupo sa ilalim ng isang malaking puno. Kuya! Kuya, anong gagawin natin? Lalabanan natin sila gamit ang medalyong ko. Hindi ako papayag na dito tayo mamamatay sa islang to na pugad ng mga aswang. Pero kuya, paano natin sila lalabanan? Madami sila. At lahat sila ay malalakas at may kapangyarihan. Balik tayo doon sa puno ng balete kung saan tayo una nang galing kanina. At tawagin natin ang lahat ng mga malignong naroon para makatulong sa atin na makipaglaban sa mga aswang. Pero kuya, akala ko ba hindi ka naniniwala sa maligno? Hinasabi mo sa akin kanina, di ba? Sinabi ko lang yun para hindi ka na matakot. Kaya halika na. Hahanapin na ulit natin ang puno ng balete. Ilang saglit pa ay muli nilang natuntun ang puno ng baleteng nadaanan nila kanina. Sa gitna ng puno pumuesto si Samuel at itinaas ang medalyon habang umuusal ng dasal at orasyon. Nagliwanag naman ang medalyon sa patuloy na orasyon at dasal ni Samuel. Maya-maya pa ay lumakas ang hangin. Habang palakas ng palakas ang dasal at orasyon, ay palakas din ng palakas ang hangin sa buong paligid. Hanggang sa unti-unting yumanig ang lupa at nakarating yon sa kinaroroonan ng mga aswang. Nabuwal ang mga puno sa paligid ni Samuel at Gary, maliban sa puno ng balete na nasa harap nila. Samantala, galit na ang mga aswang at gusto na nilang tugisin ang magkapatid na dayo. Pero dahil sa lakas na ipinapakita ng mga ito, ay napipigilan silang gawin yon. Kailangan nilang mag-ingat dahil ang tingero ang dayong naligaw sa kanilang isla. At hindi pa nila alam ang kakayahan ng mga ito sa pakikipaglaban sa kanilang kapangyarihan. Upang mas lumakas ang kanilang kapangyarihan, ay nagpahid ng langis ang lahat ng mga aswang sa tribo. Proteksyon nila yon sa antingero at para din makalipad sila ng malayo. Naramdaman ng medalyon ni Samuel ang paghahandang ginagawa ng mga aswang, kaya mas malakas na dasal at orasyon ang inusal niya. Hanggang sa tuluyan ng bumuka ang lupa sa isla, yun ang naisip na paraan ni Samuel para mabawasan ang mga aswang na kanilang kakalabanin.
Nilamon sila ng lupa at tuluyang nailibing doon, habang sina Samuel at Gary naman ay wala man lang naramdamang kahit anong pagyanig. Nang ibinaba ni Samuel ang medalyon, ay saka lamang tumigil ang malakas na hangin at pagyanig ng lupa. Dahil naman sa pangyayaring yon, ay galit na galit ang mga aswang sa isla. Gaganti tayo. Papatayin natin ang mga tayong yon na pumatay sa ating mga kasamahan. Maghanda kayo, dahil mamayang gabi, sa kabilugan ng buwan, ay isasagawa na natin ang ating plano. Papatayin natin ang mga dayo sa ating isla. Naaamoy ko na ang mga dugo nila. Hindi na ako makapaghihintay na kainin ang sariwa nilang laman. Pagsabi nun ni Lolo Iko, ay tumulo pa ang laway ng matanda dahil sa matinding pagnanasa sa dugo at karni ng tao. Ilang sandali pa ay naghanda na ang buong tribo sa pagsalakay. Ang mga itsura nila ay naging mas nakakatakot at mas mabangis. Hindi na sila mukhang tao tulad ng ipinakita nilang anyo sa magkapatid, kundi nakakadiri at nakakahindik na mga itsura. Ang malalagkit na laway ay tumutulo mula sa mga bibig. Ang mga mata ay nanlilisik. Ang mahahabang kuko na parang kuko ng agila. Inilabas din nila ang kanilang mga pakpak at ang mga mahahabang paa na katulad ng sa kabayo. Nakakapangilabot ang kanilang anyo. Naamoy ng mga aswang ang kinaroroonan ng magkapatid, kaya madali lang nilang natuntun kung nasaan sila. Kung papalapit ang mga aswang kina Samuel at Gary, ay kabang-kaba naman ang magkapatid. Hindi nila alam kung anong klaseng mga halimaw ang kakaharapin. Palakas ng palakas ang yabag habang papalapit sila. Papalakas din ng papalakas ang tibok ng puso ng magkapatid. Kasabay ang malakas na alulong ng mga aso at ang pagkakagulo ng ibong panggabi na lumilipad sa kapaligiran. Tila ba sila man din ay nakakaramdam ng panganib. Ilang hakbang na lang ang pagitan ng mga aswang sa magkapatid. Tumayo na ang mga ito para salubungin ang mga galit na aswang. Tagal-tagal na ring walang naliligaw na tayo dito sa isla namin. Kaya naman hindi kami papayag na makatakas kayong mga mahihinang nilalang. Hindi kami mahihina. Dahil kami ay mga antingero. Kaya humanda kayo. Uubusin namin kayong lahat ng mga aswang sa lugar na ito. Kasabay noon ay ang pagtaas ng kamay ni Samuel habang hawak-hawak ang medalyon. Hindi makatingin ang mga aswang sa kanila dahil sa tindi ng liwanag na nagmumula sa medalyon. Ngayon na, Gary! Gawin mo na! Itong para sa inyo, mga pangit na aswang! Isa-isang pinana ni Gary ang mga aswang. Ang pana na yon ay ginawa nila magkapatid gamit ang dala nilang balisong na nagkaroon ng kakaibang lakas dahil sa taglay nilang medalyon. Bawat tamaan ng pana niya ay nagsisisigaw sa sakit dahil nasusunog ang katawan ng mga ito. Nahintakutan ang mga aswang, sanhi para lumakas pa ang atungal ng mga ito. Dahil naman sa langis na pinahid ng mga aswang, ay mabilis ding kumalat ang apoy. Bawat panang ginagamit ni Gary ay iniihipan niya ang dulo at mula naman sa kanyang bibig ay lumalabas ang apoy. Ilan lamang yon sa kapangyarihang bigay ng medalyon. Buti na lamang ay dala ni Samuel ang maliit na kutsilyo na kung tawagin ay balisong. Ito ang ginamit nila sa paggawa ng panang ginagamit nila ngayon. Ito lang ang tanging paraang naisip nila para makaligtas sa mga mapanganib na aswang. Mamamatay kayong lahat! Mga pangit na aswang! Hindi tumigil si Gary sa pagpana sa mga aswang hanggang hindi sila nauubos at napapatay, habang si Samuel ay nakataas pa din ang mga kamay sa hawak na medalyon at patuloy pa din sa pag-usal ng orasyon, malakas na dasal at orasyon. Dahil sa takot na maubos ang kanilang lahi, ay umatras muna ang mga aswang. Bumalik muna sila sa kanilang tirahan at nagplano ng kanilang susunod na hakbang. Kailangan nating makuha ang hawak nilang medalyon para hindi na sila makalaban pa sa atin. Kukunin ko lamang muna ang aking tungkod. Pagkatapos ay muli tayong sasalakay sa kanila. Hindi ko pa pala ito dala kanina, kaya madali nila tayong natalo.
Kasalanan ko kung bakit namatay ang mga kasamahan natin. Yun ay dahil minaliit ko ang kapangyarihan ng magkapatid na yun. Pero ngayon, haharapin na nila ang kanilang kamatayan. Habang nakapikit mula sa balintanaw ni Samuel, ay nakita niya ang paghahanda ng mga aswang sa isla sa kanilang muling pagsalakay. Mas galit, mas matindi, at mas pursigidong mapatay sila. Iminulat ni Samuel ang mga mata at muling hinaplos ang medalyon niya gamit ang kanyang hintuturo. Ito na ang huling laban natin, Gary. Hindi tayo pwedeng magkamali. Dahil tsak na magiging hapunan nila tayo sa isang maling magagawa natin. Opo, kuya. At kung sakali mang may mangyari sa akin dito, iligtas mo ang sarili mo. Huwag kang papayag na mapatay ka din nila. Huwag mong sabihin yan, kuya. Magkasama tayong lalaban, kaya magkasama din tayo makakaligtas sa islang to. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay niyakap ni Samuel ang nakababatang kapatid. At habang yakap niya ito, ay may kung anong maitim na usok ang lumukob kay Gary. Nang maghiwalay ang kanilang mga katawan, ay nakita ni Samuel na umilaw ang mga mata ng kapatid at nangisay-ngisay ito. Tumirik ang mata at unti-unting bumagsak ito sa lupa. Gary! Gary! Gary, ano nangyayari sa'yo? Gary, gumising ka! Gary! Hindi malaman ni Samuel ang gagawin. Nararamdaman niyang pabalik na muli ang mga aswang sa kinaroroonan nila magkapatid. Pero heto si Gary at nawalan pa ng malay. Naguguluhan na si Samuel. Paano siya makakalaban sa ganoong kalagayan ni Gary? Gary, gumising ka! Mamamatay tayong dalawa dito pag hindi ka pa gumising! Pakiusap, Gary, gumising ka! Gary! Gary! Ilang hakbang na lang, papalapit na ang mga aswang sa kinaroroonan nila. Pero si Gary ay wala pa ding malay. Hanggang sa ang kinatatakutan ni Samuel ay dumating na. Nasa harapan na niya ang buong tribo ng mga aswang sa isla. Hindi siya makagalaw at hindi malaman ang kanyang gagawin. Inunat ng matandang pinuno na si Lolo Iko ang kanyang tungkod, paharap sa direksyon nila. Stugod, mga alagad! Patayin niyo sila at ialay ang dugo sa ating altar upang mas lumakas ang ating kapangyarihan! Nang tangkang sasakmali na sila, ay ipinikit ni Samuel ang kanyang mata at niyakap ang kapatid na si Gary. Pero isang bata ang humarang sa kanila. Tama, ang batang unang nakita nila pagdating nila sa lugar na pugad pala ng mga aswang. Wag! Wag! Huwag niyo silang papatayin! Pakiusap, Lolo! Huwag niyo silang patayin! Maawa po kayo sa kanila! Toryo, anong ginagawa mo dyan? Umalis ka riyan! Hindi po ako aalis dito hanggang di niyo sila tinigilan! Umalis ka dyan! Kung ayaw mo pati ikaw ay patayin ko! Total, hindi ka naman purong aswang tulad namin! Alis! Umalis ka riyan! Nang oras na yon, ay biglang nagliwanag ang buong katawan ni Gary. Nakakasilaw ang liwanag na yon. Hindi nila halos makita ang lalaki sa tindi ng liwanag. Pagkatapos ay itinaas siya ng mga ugat ng punong balete at biglang nagmulat ang mga mata ni Gary. Kuya, gamitin mo lang yung medalyon. Tinutulungan na tayo ng mga malignong nakatira dito sa puno ng balete. Ako at ang malignong nakatira dito sa puno ay iisa na. Yun pala ang dahilan ng pagkawala ng malay ni Gary at pagkislap ng mga mata bago nawala ng malay. Pumasok sa kanyang katauhan ang espiritu ng mga maligno na naninirahan sa puno ng balete. Unti-unting gumalaw ang mga ugat ng puno ng balete at muling pinayanig nito ang lupa. Dahil alam na ng mga aswang na mangyayari ito, ay nakapaghanda na sila. Lumipad sila gamit ang kanilang mga pakpak palibot sa puno ng balete. Unti-unti silang lumalapit sa magkapatid at nagbubuga ng nakakasulasok na amoy na may pagpulandit pa ng kanilang mga laway. Hanggang sa unti-unting nakuha ng anak ni Lolo Iko si Samuel at inilipad ito sa itaas. Nagpupumigla si Samuel pero maigpit ang pagkakahawak sa kanya ng anak ng matandang pinuno ng aswang. Gamit ang mga pangil nito ay tinangka nitong kunin ang medalyon sa kanyang liig. Subalit hindi ito nagtagumpay.
dahil sa paglapit pa lang ng bibig nito sa medalyon ay nasunog ang mga labi nito. Dahil sa labis sa sakit ay nabitiwan ng lalaking aswang si Samuel. Hindi naman siya tuluyang nahulog sa lupa dahil ang mga sanga ng balete ay sumalo sa kanya at ligtas na ibinaba sa lupa. Habang si Gary naman ay patuloy sa pakikipaglaban sa ibang mga aswang, gamit ang kanyang pana ay pinatatamaan niya ang bawat aswang na magtatangkang lumapit sa kanya. Umakyat si Samuel sa pinakatuktok ng puno ng balete kung saan tanaw niya ang kadiliman ng langit at buong paligid. Nagpakawala siya doon ng matinding usok, dahilan para ang lahat ng mga lumilipad na aswang ay mawalan ng malay at isa-isang nauhulog sa lupa. Kahit nga pilit na nilalabanan ni Lolo Iko ang kapangyarihan ng medalyon gamit ang kanyang tungkod, ay wala itong nagawa. Nagpalabas ito sa kanyang tungkod ng lason na maaaring pangontra sa usok na nilikha ni Samuel. Ngunit sa huli, katulad ng kanyang mga alagad na aswang, ay nawalan din siya ng malay. Pagkatapos na mawalan ng malay ang lahat ng aswang, ay sinunog nila ang mga ito. Utay-utay silang nilamon ng apoy hanggang sa tuluyang malusaw ang kanilang mga buto at laman. Nakakasulasok ang amoy ng usok na nagmumula sa mga nasusunog na katawan ng mga aswang. Tiniyak ng magkapatid na walang matitirang buhay na aswang bago nila lisanin ang kabundukan. Papaalis na sina Samuel, Gary at batang si Torio nang mapansin ni Gary ang kahoy na tungkod ng pinuno ng mga aswang. Hindi ito kasamang nasunog, kaya binalikan niya ito at kinuha pagkatapos ay inihampas sa ugat ng balete. Paulit-ulit niya itong inihampas pero hindi man lang ito naputol, ni hindi ito nagkaroon ng lamat man lang. Unay nga makapangyarihan ang tungkod na ito, kuya. Ano kayang meron dito at hindi man lang ito nasunog? Bitiwan mo na yan, Gary. Kahit na makapangyarihan pa yan, ay wala na din niyang magagawa pa sa atin dahil patay na ang nagmamay-ari sa kanya. Kinuha ni Torio ang tungkod sa pagkakahawak ni Gary. Tinitigan niya itong mabuti, saka muling inihampas. Kailangan nating masira ang tungkod na ito. Ha? Bakit, Torio? Anong meron sa tungkod na yan? Hanggang hindi pa nasusunog o napuputol ang tungkod na ito, ay hindi pa tayo ligtas sa lugar na ito. Pagkasabi ni Torio sa mga katagang yon, ay lumakas ang hangin at muling nagkagulo ang mga ibon sa kapaligiran. Naglalabo-labo sila sa paglipad sa impapawid. Ang mga asong gubat naman ay muling umalulong ng napakalakas. Nagtayuan ang lahat ng mga balahibo sa katawan ni Gary at Samuel. Kuya, umalis na po tayo dito, tara na po. Hindi na po maganda ang pakiramdam ko sa paligid. Oh, tara, umalis na tayo sa lugar na to. Torio, alam mo ba kung nasaan ang mga bangka na ginagamit nyo para pumunta kayo sa bayan? Opo, alam ko po. Malapit na po yun sa dalampasigan kung saan po kayo unang napadpad dito sa isla. Kung ganun, tayo na. Bago pa sila maglakad muli, ay biglang umilaw ang tungkod ng pinuno ng mga aswang. Tila ba napaso si Torio sa pagkakahawak dito, kaya nabitiwan niya ito. Pagkatapos ay biglang nagpaikot-ikot ito sa ere at muling bumalik sa mga kamay ng sunog na katawan ng matandang pinuno ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid at ni Torio nang biglang bumangon si Lolo Iko at nandilisik ang mga mapapulang mga mata na nakatitig sa kanilang tatlo. Tingin niyo ba ay ganun kadali niyo lang ako mapapatay? Salamat sa aking makapangyarihang tungkod dahil pinotrektahan niya ako mula sa tiyak na kamatayan. Nagtataka ba kayo kung paano ako nabuhay? Nang maramdaman ko ang init ng apoy, ay bigla ako nagkamalay muli. Umusal ako ng orasyon sa aking tungkod at hindi niya ako binigo dahil heto at buhay na buhay pa ako. Isa ka talagang kampo ng kadilimang hayop ka. Mamatay ka na, demonyo! Hinawakan ni Samuel ang kanyang medalyon at itinutok yon sa matandang nasa harapan. Ngunit mabilis na iniharang ni Lolo Iko ang kanyang tungkod, kaya ang apoy na pinakawalan ni Samuel ay bumalik sa kanya. Nagsisisigaw si Samuel sa matinding init dala ng pagkapaso. Dahil hindi na makalaban si Samuel, ay muling iniharang ni Torio ang kanyang sarili.
dahilan para tumigil muli sa pag-atake ang matanda. Tama na! Tama na, Lolo Iko! Itigil niyo na po ang pananakit sa kanila! Hindi ako titigil hanggang hindi ko sila napapatay. Kailangan ko ang dugo nila para manatili akong buhay at malakas. Kung ganun po, ay kalabanin niyo muna ako bago niyo sila mapatay! Nagtangis ang mga ngipin ni Lolo Iko sa sinabing yun ni Toryo. Lalong nanlisik ang mga mata nito na tila ba lalong mas bumagsik ang anyo nito kaysa kanina. Ang nakakadiring itsura nito ay muling inilabas ng matanda. Nakakasulasok ang amoy ng laway na tumutulo sa kanyang bibig. Inihanda ng matanda ang kukong handang umatake anumang oras. Si Toryo naman ay unti-unting nagbago ang itsura. Naging kahindik-hindik ang itsura nito. Lumabas ang mga pangil at matalim na kuko. Umaba ang tenga nito na parang paniki at ang kuko na parang agila sa haba. Ang paa nito ay naging parang mga kabayo ang laki. Lumabas din ang pakpak nito at iwinasiwas ito sa hangin. Napaurong sila Samuel at Gary. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang batang maamo ang mukha kanina ay ibang-iba pala ang itsura pag inilabas ang kapangyarihan bilang isang aswang. Tumakas na kayo! Magkita na lamang tayo sa dalampasigan! Pati ang boses ni Toryo ay nag-iba. Hindi na ito katulad ng boses ng isang bata. Para na itong boses ng maligno sa loob ng kuweba. Dahil sa labis na takot ay nagtatatakbo ang magkapatid, habang sina Lolo Iko at Toryo naman ay naglalaban sa impapawid. Sinakmal ng matandang aswang si Toryo, sanhi para magtamo ito ng malalim na sugat sa bandang likod, malapit sa pakpak. Nahirapang lumipad muli si Toryo. Sinamantala yun ng matanda para kalmutin ng matutulis itong kuko ang katawan ni Toryo. Matinding alulong ang pinakawalan ni Toryo dahil sa sakit. Hindi yun nakatakas sa pandinig ng magkapatid na mabilis ang mga hakbang sa pagtakas. Hindi nila alintana ang masukal at madilim na daan at ang mga kahoy na nakahambalang sa daan. Makalayo lamang sa lugar na yon. Kuya, kawawa naman si Toryo! Balikan natin siya, kuya! Wala na tayong panahon para bumalik pa, Gary. Baka pati tayo mapatay ng aswang kung babalik pa tayo. Pero paano si Toryo, kuya? Iniligtas niya tayo pero iniwan lang natin siya sa gitna ng panganib. Umasa na lang tayo na makakaligtas siya sa matandang aswang na yon. Nagpatuloy sa pagtakbo ang magkapatid hanggang sa makarating sila sa pangpang ng isla. Nagpalinga-linga sila sa paligid at pilit na hinanap ang bangkang maaaring gamitin nila sa pagtakas. Halika, Gary. Ikutin natin ang pangpang na to. Narito lamang ang bangkang yun. Oo, kuya. Pero, ayos ka lang ba? Hindi na ba masakit ang sugat mo kanina? Wala ito, Gary. Ang mahalaga ay makita natin ang bangka para makatakas sa kagad tayo dito. Naglakad sila palibot sa pangpang, paikot-ikot hanggang sa makarating sila sa dulong bahagi ng isla. Abot tenga ang ngiti ni Gary nang makita ang bangka sa pampang. Kaya naman, mas lalo pang binilisan na magkapatid ang paglalakad patungo sa bangka. Ilang hakbang na lang at mararating na nila ang bangka. Ngunit mula sa kawalan ay lumabas ang maraming bata kasama ang isang binatilyo na sa tansya nila ay nasa 14 na taong gulang. Humarang ang mga yon sa bangka, sanhi para hindi makalapit sina Gary at Samuel. Sino kayo? Umalis kayo dyan at sasakay kami sa bangka. Saan kayo pupunta? Hindi kayo makakaalis sa lugar na ito. Kuya, anong gagawin natin? Maaati mo bang saktan ng mga batang ito? Makatakas lang tayo dito? Mga bata man sila, pero mga aswang pa rin sila. At kung hindi natin sila lalabanan, tayo ang papatayin nila. Tama kayo. Papatayin namin kayo dahil sa pagpaslang at pagsunog nyo sa aming mga magulang. Pagbabayaran nyo ang pagpatay nyo sa kanila. Unti-unting nagbago ang anyo ng batang nasa harapan nila. Naging mapula ang mga mata at mabangis ang kilos. Inilabas ang maahabang kuko at mga pakpak. Sabay-sabay nilang ipinagaspas ang mga pakpak nila papalapit sa magkapatid. Napaatras ang magkapatid pagkakita sa bagsik ng anyo ng batang aswang.
Dahil sa paglakad ng paatras ay hindi nila napansin ang bato na kausli sa buhangin, dahilan para bumagsak si Gary. Ilang hakbang na lang ang layo ng batang aswang kina Gary at Samuel, kaya mabilis ang kaba at tibok ng puso ng dalawa. Bilisan mo, Gary! Tumayo ka na riyan! Malapit na sila sa atin! Kuya, ang sakit ng paa ko, tulungan mo ako! Kumuha muna ng isang dakot na buhangin si Samuel bago yumukod paharap sa kapatid upang tulungan ito. Habang iniaangat ni Samuel ang balikat ng kapatid, ay tuluyan ng nakalapit ang batang aswang. Agad namang isinaboy ni Samuel ang buhanging dinakot nito sa mata ng aswang. Nagpipipislig ang mga ito at tila asong umaalulong ng malakas dahil sa sakit, sapagkat ang kanilang mga mata ay napuwing ng buhangin. Sinamantala yun na magkapatid para makalayo sa nagwawalang aswang. Sundan niyo sila! Bilisan niyo! Huwag niyo silang hahayaang makatakas! Agad na nagliparan ang mga batang aswang, kaya naging mabilis ang pag-akbang ng magkapatid. Tinalunton nilang muli ang masukal na daan pabalik sa pusod ng kagubatan. Hindi man nila alam kung saan sila tutungo, ngunit tumakbo lang sila ng tumakbo, makalayo lamang sa mga batang aswang na humahabol sa kanila. Hanggang makarating sila sa isang talon sa gitna ng kabundukan. Wala na silang ibang pagpipilian pa. Nasa bingit na sila ng kamatayan. Nasa harapan nila ang mga aswang na humahabol sa kanila at sa likod nila ang talon na maaaring ikapahamak nila kung mahuhulog sila dito. Kuya, anong gagawin natin? Dito na po ba tayo mamamatay? Hindi, Gary. Hindi mangyayari yun. Mabubuhay tayo kahit na anong mangyari. Hindi ako papayag na sa kamay lang ng aswang sa islang to tayo mamamatay. Ano, kuya? Ibig mo sabihin, tatalon tayo sa rumaragas ang talon na to? Oo, Gary. Tatalon tayo. Kaya lakasan mo ang loob mo. Pero kuya, natatakot ako. Humawak ka lang sa kamay ko. Bilisan mo na. Papalapit na sila sa atin. Ayoko, kuya. Ano ba, Gary? Nasa 5 hakbang na lang ang pagitan natin sa kanila. Huwag kang duwag. Kumapit ka na sa akin. Labis ang panginginig ng tuhod ni Gary ng mga sandaling yon. 3 hakbang na lang ang layo ng mga aswang sa kanila. Ang kaba at takot ay pinagsama sa dibdib ng magkapatid, kaya halos hindi na sila makahinga. 2 hakbang na lang ang pagitan nila sa mga aswang. Iniunat na nga ng mga aswang ang kamay nila para makuha ang magkapatid. Subalit hinila bigla ni Samuel ang kamay ni Gary. Gary! Talon! Sabay na lumundag sa talon ang magkapatid papunta sa malawak na tubig na kanilang babagsakan. Halos hindi huminga ang magkapatid habang nasa ere sila. Wala namang nagawa ang mga batang aswang, kundi tanawin na lamang sila habang nalalaglag sa rumaragas ang tubig. Bumulusok sila sa ilalim ng tubig. Pagbagsak nila, naunang nakalangoy sa ibabaw ng tubig si Samuel. Sinisinghap-singhap pa ito habang palinga-linga sa paligid. Hinahanap sa ibabaw ng tubig ang kapatid, ngunit wala itong nakita, kaya lumangoy ito ulit sa ilalim ng tubig upang muling hanapin ang kanyang kapatid. Bagamat hindi siya makakita ng ayos sa ilalim ng tubig, ay pilit na iminumulat ang kanyang mga mata para hanapin ang nakakabatang kapatid. Pero nang wala uli siyang makita, muli itong lumangoy pa ibabaw ng tubig. Gary! Gary! Gary, nasan ka? Maya-maya pa ay habol hiningang lumutang si Gary, di kalayuan sa kinaroroonan niya. Salamat sa Diyos at ligtas ka! Oo, kuya. Akala ko din dito na tayo mamamatay eh. Samantala, patuloy na nakamasid ang mga aswang sa ibabaw ng talon. Bababa sana sila upang muling sundan ng magkapatid, ngunit sumikat na ang araw at tumama iyon sa mga balat nila. Kaya nagbalik sila sa dati nilang anyo. Walang nagawa ang mga batang aswang kundi bumalik sa tribo nila. Maghahanda silang muli para sa muling pagsalakay, pagkagat ng dilim. Samantala, si Toryo ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa matandang pinuno ng mga aswang. Madaming sugat na ang kanyang tinamo, pero patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban. Napinsala na ng husto ang kanyang pakpak hanggang sa kinuha siya ng matanda
at inilipad sa mataas na kalawakan at pagkatapos mula doon ay binitiwan siya nito. Pagbagsak ni Toryo sa lupa ay nangingisay-ngisay ito at maraming dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Subalit dahil sa may dugong aswang si Toryo ay nanatiling buhay pa rin siya sa kabila ng mga sugat na kanyang tinamo. Puro naman ay magtatanda ka na, Toryo. Huwag mo na ulit kakalabanin ang lolo mo dahil hindi mo ako kaya, lalo na't hindi ka naman purong aswang. Mahina ka kung ikukumpara sa amin puro ang pagiging dugong aswang. Pagkasabi nun kay Toryo ay umalis na muli ang matandang aswang at nagbalik ito sa kanilang tribo. Ibinalita ng batang lalaki na naging pinuno ng mga batang aswang ang nangyaring pakikipaglaban nila sa magkapatid at ang ginawa ng mga itong pagtakas sa pamamagitan ng paglundag sa talon. Samantala, kahit na mahina ang katawan ni Toryo, ay dahan-dahan siyang bumangon. Pilit na inilakad ang mga paa. Kailangan kong mahanap sina Kuya Samuel at Gary. Kailangan ko silang tulungan makaalis sa islang to. Hindi sila pwedeng mamatay. Hindi na kaya ng konsensya ko na dalawang inosenteng tao na naman ang mabibiktima ng mga kalahi ko. Halos gumapang na sa lupa si Toryo sa pagpatuloy sa paghahanap sa magkapatid na dayo. Hindi siya nawawalan ng pag-asang makikita ang magkapatid hanggang sa makarating siya sa talon. Naisip niyang maaari muna siyang magpahinga doon at uminom ng tubig. Nakahinga ng maluwag si Toryo nang sa hindi kalayuan sa kinaroroonan niya ay natanaw niya sina Samuel at Gary. Nakahiga ang magkapatid sa malalaking batong nagsisilbing pahingaan. Nakapikit ang mga mata nila, tila natutulog. Ligtas ang mga ito. Lumapit sa kanila si Toryo. Nang maramdaman ni Samuel na may ibang tao sa paligid, ay agad na nagmulat siya ng mata, ngunit hindi pa din kumikilos. Nakikiramdam muna siya sa paligid kung may panganib ba. Hanggang pahigang natumba si Toryo sa gilid niya. Halos mapasigaw siya sa gulat, lalo na nang makita ang sugatang katawan nito. Toryo! Toryo! Ikaw nga! Kuya, tulungan mo ako. Ano nangyari sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? Halos madurog ang puso ni Samuel nang makita ang kawawang kalagayan ni Toryo. Napaluwa siya habang yakap-yakap ang batang tumulong sa kanila upang iligtas sila sa pinuno ng mga aswang. Si Gary naman ng sandaling yon ay bumangon na din sa pagkakahiga at nakamasid lang sa dalawa. Tulad ng kanyang kuya Samuel ay labis din ang awang nararamdaman nito pagkakita kay Toryo. Walang pinatawad ang mga kampon ng demonyo kahit na ang kalahi nila. Kuya, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Hindi tayo ligtas dito. Paano tayo makakaalis sa lugar na to? Sigurado maraming bantay sa pangpang kung saan naroon ang bangkang kailangan natin. May isang daan pa na pwede nating daanan. Ngunit mapanganib ang daang yun. Saan, Toryo? Saan yun? Kahit na anong panganib pa yan, handa naming harapin niya ni Gary. Makatakas lang sa islang to. Sa duyong bahagi ng talo na ito, ay may kuweba na ang lagusan nun ay malapit sa mga bangka. Pwede natin pagtaguan ng kuweba habang naghihintay tayo ng tamang pagkakataon para sa lakayin ng mga bantay sa bangka. Kung gano'n na pang hinihintay natin, umpisahan na natin ang paglalakad. Dahil sa mga oras na to, ay nagpapahinga pa ang mga aswang. Natitiyak kung mamaya pagkagat ng dilim, ay lalabas na naman sila ng kabundukan para tugisin tayo. Samantala, mula sa balintanaw ng matandang aswang, ay dinig na dinig niya ang plano ng mga dayo at ni Toryo. Nangingiti na lamang siya dahil isa sa mga kakayahan niya ang marinig kahit ang nasa malayong bahagi ng kabundukan ang mga pag-uusap. Kaya nga wala ni isa sa mga naging dayo dito ang nakakaligtas. Ang hangal na nila lang. Papahirapan lamang nila ang kanilang sarili sa pagdaan sa masikip at makipot na kuwebang yon. Ngunit sa huli, ay sa mga bitag ko pa din sila mamamatay. Inip na akong kainin ang kanilang puso at higupin ang kanilang dugo. Kaya humanda kayo sa aking pagsalakay pagkagat ng dilim. Napatay niyo man ang mga matatandang aswang sa islang ito.
Magagamit ko pa ang mga batang aswang para pasunurin sila sa aking mga balak. Gagamitin ko ang galit sa puso nila para mapasunod ko silang lahat. Mula naman sa kuwebang pinagtaguan ni Torio at ng magkapatid, ay dinig na dinig nila ang malakas na pagtawa ng matandang aswang. Dala yon ng ihip ng hangin. Nakakapanindig balahibo ang tawang yon. Kuya Samuel, mukhang naghahanda na naman ang matandang kampo ng demonyo. Oo, Gary. Kaya dapat lang na maging maingat tayo sa ating mga kilos. At higit sa lahat, maging handa sa anumang pagsalakay na gagawin nila. Pagkasabi nun, ay itinaas ni Samuel ang kanyang medalyon at umusal ng orasyon. Mahinang dasal hanggang sa palakas ng palakas. Hanggang sa lumabas ang nakakasilaw na liwanag ang tumakip sa pintuan ng kuweba. Kahit paano, ligtas na tayo ngayon dito dahil sa orasyon ang nilagay ko sa lagusan ng kuweba. Para saan ang orasyon at dasal, kuya? Pambulag na dasal ang tawag doon, upang sa ganun ay hindi tayo mahanap kagad na matandang yon. Oo, kuya. Ligtas tayo sa mga aswang ngayong maghapon. Pero kuya, gutom na po ako. Baka naman, hindi tayo sa aswang mamatay kundi sa gutom. Konting tiis na lang, Gary. Mamayang gabi, pagkagat ng dilim, isasagawa na natin ang ating plano. Anong plano naiisip niyo, kuya? Lumapit kayo sa akin at ibubulong ko sa inyo. Sinabi ni Samuel sa kanila ang magiging plano nila sa gagawing pagtakas. Delikado man, ngunit kailangan nilang gawin yon dahil wala silang pagpipilian kundi harapin ang mga aswang. Hapon na nang marating ng tatlo ang dulong lagusan ng kuweba kung saan naroon ang mga bangka. Hindi sila nagkamali sa kanilang hinala. Totoong maraming bantay ang bahaging yon ng isla. Nagpahinga muna sila sandali upang bumalik ang nawalang lakas, dala ng matinding pagod sa paglalakad sa makipot at mabatong kuweba. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay nilang sandali. Bago isagawa ang plano, ay muling inilingan ni Samuel ang kanyang mga mata sa paligid. Sa gilid ng pintuan ng kuweba, tinitiyak niyang nasa tamang pagkakataon ang kanilang plano dahil hindi sila maaaring mabigo. Nakasalalay dito ang kanilang buhay. Nag-aagaw ng liwanag at dilim. Ngayon ang pagkakataon para isagawa natin ang ating plano. Kahapon, inakala ko yun na huling laban natin sa mga aswang. Ngunit hindi pala. Ito ang pinakamatinding laban natin. Kaya Gary, Torio, mag-iingat kayo. Meron lamang po akong isang kailangan bago natin gawin ang ating plano. Ano yun, Torio? Tutulungan ko po kayo makatakas dito sa isla. Pero ang kapalit po nun, wala po kayong sasaktan o papatayin ni isa man sa batang aswang na naririto. Mga bata lang din po sila tulad ko at nais din nilang mabuhay sana ng normal kung bibigyan lang sila ng pagkakataon. Hindi agad nakasagot ang magkapatid sa pakiusap ni Torio dahil nag-aalangan sila. Ngunit sa kabilang banda ay may punto naman si Torio. Mga bata lang din sila na maaari pang magbago ang buhay sa kabila ng pagiging dugong aswang nila kung magagabayan ng tama. Pumapayag na po ba kayo sa kagustuhan ko? Oo, Torio. Hindi ko sila sasaktan o papatayin. Dahil ang gusto lang namin ng kapatid ko ay makaalis sa islang ito ng ligtas. Pagkatapos na mangako na magkapatid kay Torio, ay agad na nagbago ang anyo nito. Ang dating batang si Torio ay naging kawangis ng kanilang pinunong si Lolo Iko. Isa yun sa nagagawa ng kapangyarihan ni Torio. Napangiti ang magkapatid pagkakita sa pagbabagong anyo na yon. Naisip nilang napakalawak talaga ng kapangyarihan ng isang aswang. Kaya nilang gayahin ang ibang tao o kahit pa nga hayop. Nakaramdam sila ng tagumpay sa pagkakataong yon. Ayos, Torio. Hindi nila iisiping ikaw ang batang si Torio, kundi ang kanilang matandang pinuno. Lumakad na si Torio palabas ng kuweba habang nakatanaw ang magkapatid sa gilid ng pinto ng kuweba. Kapag nakumbinsi ni Torio na umalis muna ang mga bantay, saka sila lalabas at mabilis na tutungo sa mga bangka upang tumakas. Habang naglalakad si Torio papunta sa kalipunan ng mga aswang, ay abot-abot ang kaba ng magkapatid. Konting-konti na lang at makakatakas na sila sa isla.
Samantala, si Torio naman ay patuloy lang sa pagpapanggap. Papunta siya sa binatilyong inaatasan ni Lolo Iko para maging pinuno ng mga batang aswang. Malugod siyang binati at pinagsilbihan ng tubig. Alfer, maayos ba ang lahat dito? Hindi ba nagpapakita ang mga dayong mortal sa lugar na ito? Hindi pa po, Lolo Iko. Walang kaalam-alam ang kausap na hindi si Lolo Iko ang kanyang kaharap, kundi si Torio na nagawang gayahin ang itsura at pagiging aswang ng matanda. Kung ganon, bumalik na muna tayo sa ating tribo para makapag-alay tayo ng dasal at orasyon bago tuluyang kumagat ang dilim. Ngunit, paano po ang mga bangkang narito? Di ba, maigpit niyo po itong pinababantayan sa amin? Dahil ito lang po ang tanging paraan para makatakas po sila. Oo, tama ka naman. Ngunit mahalaga din ang ating pagdarasal at paghahanda para sa muli nating pagtugi sa mga dayo. Malakas sila at antingero, kaya mas kailangan natin palakasin din ang ating mga kapangyarihan. Sige na, tawagin mo ng iba pa at pumunta na tayo sa ating altar. Walang anumang pagdududang mababakas sa mukha ni Alfer, kaya sumunod ito sa iniutos ni Torio sa pag-aakalang ito ang kanilang pinuno. Tinawag niya ang lahat ng mga batang aswang at walang pagtatanong na sumunod naman kagad ang mga ito. Habang sa gilid ng kuweba ay patuloy sa pagmamasid ang magkapatid at nag-aabang sa hudyat ni Torio kung kailan sila pwede nang lumabas. Maya-maya pa ay humudyat na si Torio sa kanila. Sumenyas ito gamit ang kanang kamay habang nakatalikod sa gawin nila. Patuloy naman sa paglalakad si Torio na nasa anyo ng aswang na si Lolo Iko. Naintindihan ng magkapatid ang ibig sabihin na yun ni Torio, kaya dahan-dahang lumabas ang magkapatid sa pinto ng kuweba. Habang papalayo ng papalayo sa kinaroroonan nila ang mga batang aswang, nagpaiwan naman si Torio. Nakasampa sila sa bangka nang walang nakakapansin sa kanila. Kasama nila si Torio. Paaandarin na sana nila ang bangka nang biglang lumakas ang hangin at alon at itinaob ang bangkang sinasakyan nila. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid nang makita ang galit na anyo ng matandang pinuno ng mga aswang. Akala niyo ba ay matatakasan niyo ko? Nagkakamali kayo! Habang abala ang magkapatid sa paglangoy upang mailigtas ang kanilang buhay, ay iniunat ni Lolo Iko ang kanyang tungkod. Naglabas yun ng usok na may lason, sanhi para mawalan ng malay si Torio na siyang naging unang puntirya ng kanyang unang pag-atake. Dahil doon ay nawalan ng malay si Torio at natumba sa buhanginan. Patakbong bumalik naman ang batang aswang sa kinaroroonan ng kanilang tunay na pinuno. Galit na galit ang itsura dahil naloko sila. Samantalang kahit pagod, ay naging mabilis ang pagkilos ng magkapatid. Pagkaahon nila sa tubig, ay agad silang nagtatatakbo papasok sa loob ng kuweba. Sundan niyo sila! Huwag kayong babalik dito hanggat hindi niyo sila napapatay! Sabik na akong magkaroon ng sariwang hapunan! Sabay-sabay at malakas na alulong na tila aso ang pinakawalan ng mga batang aswang. Kasunod ay ang paglipad ng mga ito papalapit sa magkapatid. Sina Samuel at Gary naman ay patuloy sa pagtakbo hanggang sa marating ang loob ng kuweba. Nagtago sa malaking bato ang magkapatid, habang ang mga aswang na lumilipad ay nag-uunahang makapasok sa pintuan. Nang makapasok na ang lahat ng batang aswang, ay saka pumasok din sa loob ng kuweba si Lolo Iko. Doon na muling lumabas sina Samuel at Gary sa kanilang pinagkukublian. Itinaas ni Samuel ang kanyang medalyon at umusal siya ng dasal at orasyon hanggang sa unti-unting lumiwanag ito, dahilan para masilaw ang mga aswang at takpan na lamang ang kanilang mga mata. Dahil sa pagkakasilaw sa liwanag ay lumakas ang hiyawan ng mga aswang sa loob ng kuweba. Sinamantala naman yun na magkapatid para unti-unting makalapit sa pintuan ng kuweba habang patuloy sa pag-usal ng dasal at pag-oorasyon. Lumalakas ang kapangyarihan ng medalyon dahil sa pag-oorasyon ni Samuel. Palakas din ng palakas ang sigawan ng mga aswang dahil sa mga tumitinding sakit sa kanilang nararamdaman, hanggang sa lahat ng mga batang aswang ay nanghina at mapaupo na lamang sa tubig
sa batuhan sa loob ng kuweba. Ang makarating na sina Samuel at Gary sa bunganga ng kuweba, ay ipinagpatuloy nila ang orasyon at pagdarasal para ang tubig sa loob ng kuweba ay uminit at mapaso ang lahat ng naroon. Pilit na nilabanan ni Lolo Iko ang kapangyarihan ng medalyon sa pamamagitan ng paglalagay ng tungkod niya sa tubig. Ngunit pinalala lamang niya yon dahil ang tubig sa loob ng kuweba ay mas lalong uminit hanggang sa kumulo na ito. Sa tindi ng init nito ay unti-unting napaso at nalulusaw ang lahat ng mga batang aswang. Nang nasa labas na ng pinto ng kuweba ang magkapatid, ay ginamit na ni Gary ang kanyang huling palaso. Tulad ng kanyang ginawa sa mga nauna, ay hinipan niya muna ang dulo nito at lumabas ang apoy sa kanyang bibig. Pinatama niya ang kanyang huling palaso sa puso ng matandang aswang, dahilan para masunog ito at tuluyan ng mamatay. Pagkatapos nito ay nagpaikot-ikot sa ere ang kanyang tungkod habang nilalamon ng apoy. Ilang sandali pa ay sumabog ang tungkod ng matanda at lahat ng naroong aswang sa loob ng kuweba ay nasunog at namatay. Dahil sa lakas ng pagsabog ay muling nagising si Toryo. Dinig na dinig niya mula sa labas ng kuweba ang pagtangis ng mga batang aswang habang sila ay nasusunog. Napasigaw siya sa labis na galit sa magkapatid. Pinatay niyo pa rin sila! Pinatay niyo pa rin ang mga kaibigan ko! Magbabayad kayo sa akin! Ako mismo ang papatay sa inyo! Nagbago muli ang anyo ni Toryo. Naging isang mabalasik na hayop ito, katulad ng sa baboy ramo, at walang ano-ano'y sinugod nito ang magkapatid. Dahil sa lakas ng pagkakabangga niya sa magkapatid, ay tumilapon ang dalawa. Halos mabali ang buto ng magkapatid sa pagkakabagsak sa batuhan. Pinaikot-ikot niya ang katawan ng magkapatid sa buhanginan gamit ang kanyang ilong. Nang makita niyang duguan ang magkapatid, ay sakalang kusang tumigil si Toryo at nagbalik siya sa pagiging batang anyo nito. Halos maputulan ng hininga ang magkapatid sa sakit na tinamo sa ginawa sa kanila ni Toryo, pero pilit pa ring iginalaw ang mga katawan para bumangon. Patawarin mo kami, Toryo! Bagamat hirap na magsalita, ay pinilit pa rin ni Samuel na magsalita para humingi ng tawad. Ngunit si Toryo ay labis ang pagdadalamhati. Puno ng luha ang mga mata ng bata dahil sa sinapit na mga batang kasamahan niya. Nakiusap ako sa inyo, pero hindi niyo ako pinakinggan. Hindi niyo binigyan ng pagkakataong mabuhay ang mga batang kagaya ko. Nasaan ang puso niyo? Iniligtas ko kayo. Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Halos mamatay na ako sa pagliligtas sa inyo pero inubos niyo ang lahat ng aking angkan. Dahil akala ko ay mabuti ang inyong puso at hindi niyo kaya manakit ng mga bata. Hindi namin sinasadya, Toryo. Iniligtas lang din namin ang aming buhay. Alam kong hindi namin ginusto mapunta sa lugar na ito. Dito sa isla niyo napugad ng aswang. Ngunit ang mga kalahi mo ang naunang pagtangkaan ng aming buhay. Saksi ka sa kung paanong hirap ang dinanas namin. Gayong wala naman kaming kasalanan sa inyo. Pero wala din kasalanan ng mga batang pinatay niyo. Pero mga aswang pa din ang mga batang sinasabi mo na nagtangkang patayin din kami. Patawarin mo kami, Toryo. Hindi namin sinasadya yun. Kung ganon, patawarin niyo din ako. Dahil kinakailangan ko lang din gawin to. Ang patayin kayong dalawa. Pagsabi nun, ay lumabas ang matatalim na pangil ni Toryo. Ang mapupula at nanlilisik nitong mga mata. Ang mga matutulis nitong mga kuko na nakaamba na sa puso ni Samuel. Kung talagang sa tingin mo ay mali ang ginawa namin ni Gary, sige, patayin mo na ako. Kunin mo ang puso ko. Patayin mo na ako. Pero pakawalan mo ang kapatid ko. Hayaan mo siyang makaalis sa islang ito. Bagamat nasa anyong aswang si Toryo, ay nakikita pa din ang kahinaan nito. Siguro ay dahil sa halong dugong mortal ito. Dahil kahit kanina pa nakaamba ang mga kuko niya sa puso ni Samuel, ay hindi niya pa rin itinutuloy ang kanyang banta. Sa halip ay patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata, tanda ng pagiging malambot nitong puso.
Pakiusap, Toryo. Bitiwan mo na si Kuya Samuel. Huwag mo siya saktan. Nakikiusap ako sa'yo. Si Kuya lang ang meron ako. Wala na kami mga magulang. Hindi ko kayang pati siya ay mawawala sa akin. Pagkarinig noon ay malakas na sigaw ang pinakawalan ni Toryo at inilipad niya si Samuel sa impapawid. Habang nasa ere ay nagpupumigla si Samuel upang makatakas, ngunit sobrang lakas ni Toryo kaya naman hinawakan ng binata ang kanyang medalyon at umusal ng mahinang orasyon. Pagkatapos ay hinubad niya yon at isinabit sa leeg ni Toryo. Dahil sa tindi ng init na hatid ng medalyon sa katawan ni Toryo ay nagsisisigaw ito hanggang sa unti-unting nabitiwan niya si Samuel. Mula sa itaas ay bumulusok pa ibaba si Samuel. Mabuti na lamang sumabit ang damit niya sa isang nakausling sanga, sanhi para hindi siya tuluyang mahulog sa lupa. Tinulungan siya ni Gary na alisin ang damit sa pagkakasabit sa sanga ng puno at tuluyang makababa. Pagkababa ni Samuel ay niyakap siya ni Gary ng mahigpit habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Kuya! Kuya, salamat sa Diyos at ligtas ka! Akala ko din, katapusan ko na. Kuya, halika na! Umalis na tayo dito! Samantala, si Toryo ay muling bumagsak sa lupa at hinang-hina na. Nahihirapan siyang huminga dahil sa medalyong isinabit ni Samuel sa kanyang leeg, hanggang sa bumalik sa pagiging batang anyo nito. Tinangka ni Samuel na alisin ang medalyon sa leeg ni Toryo, ngunit siya man ay napaso na din pag hinahawakan niya ang medalyon. Mas tumindi pa ang init nun, sanhi para mapaso at lumiyab ang katawan ni Toryo. Ang pagtangis ng batang si Toryo ay dinig na dinig at kitang-kita na magkapatid. Bagamat napamahal na sa kanila si Toryo, ay kinakailangan ni Samuel na patayin ito para mabuhay sila ng kapatid niya. Ang medalyong iniingatan ni Samuel ay wala na, kasama itong sumabog sa katawan ni Toryo. Ngunit kahit wala na ito, ay malaki ang naging bahagi nito para mapatay nila ang lahat ng aswang sa islang yon. Natapos na ang madilim na bahagi ng buhay na yon ng magkapatid na Samuel at Gary. Sinubok man ang kanilang samahan at pagkatao, ngunit nanatiling kakampi nila ang isa't isa, kaya lahat ng panganib at pagsubok ay kanilang nalampasan. May panghihinayang man sa buhay ni Toryo na makailang ulit din silang niligtas, ngunit hindi na nila maibabalik pa ang buhay nito. Natupok ang katawan nito na animoy buhangin. Kinuha nila yon at inihagis sa dagat. Sa wakas, natapos na ang kanilang kalbaryo. Malaya na silang naglalakbay sa gitna ng laot pabalik sa kanilang naantalang buhay. Walang patid ang agos ng luha habang nakatanaw sila papalayo sa islang pugad ng mga aswang. Ang pinagdaanan nilang karanasan ay magiging bahagi ng kanilang buhay na nagturo ng katatagan at pagiging matapang. Kung paano nila hinarap ang mga aswang, alam nila na wala na silang hindi kakayanin sa kahit na anumang hamon ng buhay.